Sa bawat tahanan, may mga kwento ng pagmamahalan, sakripisyo at tagumpay, at may mga lihim na hindi agad natutuklasan. Si Daniel, tahimik na anak na laging nasa sulok, ay madalas maitsapwera ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa kabila ng kanilang mga panguhusga, siya ang matyagang nag-alaga sa kanilang amang si Mang Ruben na naging sandigan ng kanilang pamilya. Sa huling habilin ng kanilang ama, isang revelasyon ang babago sa takbo ng kanilang buhay. Isang aral tungkol sa tunay na halaga ng pagmamahal at pagkakapatiran. Si Daniel ay laging tahimik sa sulok ng kanilang tahanan. Ang bunso sa 4 na magkakapatid, siya ang palaging pinag-uusapan kapag hindi siya naririnig. Bata pa lamang ay malayo na ito sa magkakapatid. Mayroon kasi itong sariling mundo kung ang kanyang mga kapatid ay nasa labas at nakikipaglaro ng text sa mga kapitbahay. Siya naman ay nagdodrawing sa kanyang kwarto. Lalabas lamang ito kapag kakain na. Hindi naman ito kinuwestiyon ng kanyang ina noong nabubuhay pa. Natural kasi itong ugali ng kanyang asawa noong bata pa lamang ito. Kwento ng kanyang biyenan sa kanya. Bagamat palagi mag-isa si Daniel, ay hindi ito naging dahilan para maging malungkot siya. Masaya na siya sa mga coloring materials at iba't ibang uri ng lapis pag-drawing na binigay ng kanyang ina. Si Daniel din ang paborito ng kanilang ina. Bukod kasi sa bunso ito rin ang pinakahawig ng kanilang papa. Ito rin ang tagahilot ng ina sa gabi na hindi na kailangang utusan pa. Kusa itong magsasabi na, "Ma, hilot kita." O, "Pa, hilot kita." Ito rin ang taga-apak sa likod ng kanyang ama na para rito ay masahin na. Mabait si Daniel sa kanyang mga kapatid. Hindi niya tinataboy ang mga ito kahit inaasar siya palagi na walang silbi at multo kakatago niya sa kanyang kwarto. Tinatawanan din nila ito bilang hindi ito naglalabas kaya wala itong kaibigan. "Wala talagang patutunguhan si Daniel," sabi ni Clara, ang panganay, habang nagkakape kasama ang 2 pang kapatid. "Tignan mo, nasa bahay pa rin at walang matinong trabaho." Wika pa nito. 20 anyos na kasi ito, ngunit wala pa ring trabaho. Hindi alam na magkakapatid na madalas man nila itong maabutan sa kwarto nito na nakakulong ay tapos na nito ang lahat ng gawaing bahay. Napainom na rin ito ng gamot ang kanilang itay, napakain at nalinisan na rin. "Hindi kasi kagaya natin," sagot ni Miguel, ang pangalawa. "Tayo, may mga ambisyon. Siya, kontento na sa maliit na sahod sa tindahan." Dagdag pang wika ng kanyang mga kapatid. Magaganda ang mga trabaho nito sa Maynila. Umuuwi lamang ang mga ito tuwing Sabado at Linggo. Nagpapadala rin ang mga ito para sa panggamot ng kanilang ama. Nakapagtapos na ang mga ito sa mga prestiyosong paaralan na siya namang hindi niya nakuha. Nagkasakit kasi ang kanyang ama at isa ng anghel ang kanyang ina, kaya naman hindi na siya napag-aral na maayos. Wala nang gagastos sa kanya. Oo nga at may trabaho ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi ang mga ito bukas palad na pag-aralin siya. Ika nga ng mga ito, kung gusto nito mag-aral, ay pagtrabahuhan niya. Si Elena, ang ikatlo, ay tumango. "Baka nga, kaya siya lagi ang kasama ni Papa kasi wala siyang ginagawa sa buhay," wika nito sabay tawa. Ang kanila kasing ama ay baldado na. Tanging nag-aalaga lamang dito ay si Daniel, kaya hindi makapasok sa eskwelahan. Mahal na mahal nito ang ama, kaya naman kahit ang pangarap ay kaya niyang bitawan. Gusto kasi nitong habang nabubuhay pa ang kanilang ama ay makapiling niya. Nawala na nga siya ng ina, kaya hindi niya kakayanin kung pati ang ama ay mawawala pa. Kaya naman nagsusumigaw si Daniel na alagaan at kumaling ito. Pakainin ito sa mga tamang oras,
paliguan at painumin ng gamot. Tuwang-tuwa naman ang ama nito sa kanya. Si Daniel kasi ay maasikaso at maalala. Magaan din ang kamay nitong humawak na mararamdaman mo ang alaga sa bawat haplos nito. Hindi alam na magkakapatid na naririnig ni Daniel ang bawat salitang binibitawan nila. Napayuko siya, ngunit hindi na siya nagsalita. Alam niyang hindi niya kayang baguhin ang pananaw ng kanyang mga kapatid. Nasasaktan man ay kailangan niyang tanggapin. Kapatid niya ang mga ito. Naintindihan niya kung bakit ganoon na lamang magsalita ang mga ito sa kanya. Bukod kasi sa hindi naman siya nakikita ng mga ito kung paano kumilos at alagaan ang kanilang itay. At Sabado-Linggo lang ang uwi nito. Bata pa lang, hindi naman na talaga sila malapit sa isa't isa. Habang abala ang tatlong nakakatandang kapatid sa kanilang mga karera sa Maynila, naiwan si Daniel sa probinsya upang alagaan ang kanilang amang si Mang Ruben. Simula na magkasakit ito ng diabetes at komplikasyon sa puso, si Daniel ang nag-asikaso sa lahat na pangailangan nito. Anak, pasensya ka na at ikaw na naman ang nag-aalaga sa akin. Mahina ngunit puno ng pasasalamat na sabi ni Mang Ruben. Inabot pa nito ang kamay ng anak at pinisil. Ramdam ni Mang Ruben kung gaano nasasaktan ng kanyang anak na si Daniel sa mga kapatid nito. Imbes kasi na damayin siya, ay kinukutsa pa siya ng mga ito. Walang problema pa, sagot ni Daniel habang inaayos ang kumot ng ama. Masaya na ako na kahit papaano ay may naitutulong din ako. Wika ni Daniel sa malambing na boses sa ama. Sobrang mapagmahal si Daniel sa kanyang magulang, lalo na at siya ang bunsong anak. Alam mo, Daniel, hindi mo kailangan magpa-impress sa mga kapatid mo. Alam kong mahal mo ako at sapat na iyon, sabi ng ama, sabay hawak muli sa kamay ng anak. Sa kabila ng lahat, patuloy si Daniel sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Gigising siya ng maaga upang maghanda ng agahan, susukatin ang blood sugar ng kanyang ama, at gagawin ang lahat ng gawaing bahay bago pumasok sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho bilang kahera. Araw-araw ay pagsubok para kay Daniel. Gusto kasi nitong palaging kapiling ang ama para mabantayan niya bawat segundo kung okay lang ito, ngunit kailangan niya na magtrabaho. Ang tindahan kasing iyon ay pagmamay-ari nila. Ito ang bumubuhay sa kanila. Bukod sa magandang trabaho ng kanilang ama, ito rin ay pamana ng kanyang ina, kaya naman hindi niya kakayanin kung mawala pa ito sa kanila. Kalaunan ay napagpasyahan ni Daniel na dalhin na lamang sa tindahan ng ama at itabi sa kanya. Mas makakampante kasi ito kung nakikita niya ang kanyang ama bawat segundo. Masaya naman ng ama na pinapanood ang anak na abala sa kanyang trabaho. Kapag may kailangan ay tatawagin niya ito. Nagpapawi rin ito ng kalungkutan para sa ama. Bago kasi siya nito isama sa tindahan, ay mag-isa lamang ito sa buhay. Nasa tabi ang lahat ng gagamitin para hindi na kailangan pang bumangon ng ama. Matapos ang 3 taon ng pakikipagbaka sa sakit, pumanaw si Mang Ruben. Lahat ng magkakapatid ay dumating sa burol, ngunit makikitang ang 3 nakakatanda ay higit na abala sa pakikisalamuha sa mga bisita kaysa sa pag-alala sa kanilang ama. Samantalang si Daniel ay hindi magkamayaw sa pag-iyak sa pagpanaw ng kanyang ama. Inaway pa nito ang doktor noong panahon na nag-aagaw buhay ito. Nagawa pa niyang manigaw na nurse para lang maisalba ang kanyang ama. Ngunit kalaunan ay ama na niya ang humiling na bitawan na siya dahil hindi na nito kaya. Hiling nito na makita na sa langit ang kanyang ina para magsama na sila. Bilin din nito na sana ay magkaayos sa sila magkakapatid. Naabutin niya ang kanyang pangarap na hindi natupad at maging masaya sa buhay dahil sabi nga sa kanya ng kanyang ama.
Kontento na ako sa kung anong meron at kinahinatnan ko. Makikita ko na ang aking minamahal. Kaya Daniel, hayaan mo na si Papa at ikaw ay magpakasaya na. Wika nito bago malugutan ng hininga. Noong gabing iyon ay dali-dali nitong tinawagan ng kanyang mga kapatid, ngunit ni isa ay walang makakapunta. Busy daw ang mga ito, kaya kung makakapunta ay baka salamay pa ng kanilang ama. Gusto mang magalit ni Daniel sa kanyang mga kapatid na tila walang pakialam sa ama, ay inalala niya ang tagubili nito. Sayang talaga si Papa, sabi ni Clara habang kausap si Elena. Buti na lang, naiwan niya sa atin ang malaking bahay at lupa. Sigurado akong hati-hati tayo roon. Wika nito na may masaya pang tono. Oo nga, sagot ni Elena. Malaki rin ang negosyo. Yun ang pinakaimportante. Bagay na lalong kinainis si Daniel sa mga kapatid. Gusto niya man awayin ang mga ito, ngunit pinipigilan siya ng habilin ng kanyang ama. Sa araw ng pagbabasa ng huling habilin, lahat ng magkakapatid ay nakaupo sa sala ng kanilang bahay. Naroon din ang abogado ng pamilya upang basahin ang testamento. Bago ko basahin ang nilalaman nito, Sabi ng abogado, gusto ko lang ipaalala na ang mga desisyon ni Ginoong Ruben ay pinal at hindi na maaaring questionin. tumango ang magkakapatid. Puno ng pananabik. Naghawak kamay pa nga ang mga ito na tila ba nag-a-announce na ng big winner sa bahay ni Kuya. Hindi naman kinuha ni Daniel ang kamay ng kanyang kapatid. Hinayaan niya ang mga ito. Basta siya ay malungkot sa pagkawala ng huling taong nagmamahal at nakakaintindi sa kanya. Ayon sa testamento, Simula ng abogado. ang bahay, lupa at negosyo ay ipinamamana sa aking bunsong anak na si Daniel. Wika ng abogado, bit-bit ang papel. Nagulat ang lahat. Tumayo si Clara. Hindi makapaniwala. Ano? Sigaw niya. Bakit kay Daniel mapupuntang lahat? Siya ang walang ginagawa. Kami ang nagtatrabaho at nagsikap para mapaganda ang pangalan ng pamilya. Galit na sambit nito. Pinipigilan pa ito ng dalawang kapatid sa likod dahil tila ito'y manunugod ng abogado. Tama si ate. Dagdag ni Miguel. Anong ambag ni Daniel para mapasa kanya lahat ng ito? Segunda naman ng isa pang kapatid. Tahimik lang si Daniel, gulat din sa narinig. Narito ang dahilan. Sabi ng abogado at binasa ang bahagi na sulat ni Mang Ruben. Sa aking buhay, nakita ko kung sino ang tunay na nagmamalasakit. Hindi tungkol sa yaman o tagumpay ang mahalaga, kundi kung paano mo pinapahalagahan ang inyong pamilya. Si Daniel lamang ang tumayo sa tabi ko noong kailangan ko. Ang pagmamahal niya ang tunay na kayamanan na hindi mababayaran ng anumang halaga. Kaya nararapat lamang na siya ang magmana ng lahat ng naipundat ko. Nang marinig ito, napuno ng galit ang mga nakakatandang kapatid. Si Clara, lalo na, ay sumugod kay Daniel. Ikaw ba ang nagsulsul kay Papa? Tanong niya, puno ng galit. Ate, wala akong alam dito. Sagot ni Daniel. Ginawa ko lang kung ano ang dapat bilang anak. Kasalanan mo to! Dagdag ni Miguel. Kaya mo siguro inaalagaan si Papa para makuha mo ang lahat. Ngunit bago pa lumala ang pagtatalo, nagsalita muli ang abogado. Bago kayo mag-akusa, may iniwang mensahe si Ginoong Ruben na nais siyang panoorin nyo. Inilabas ng abogado ang isang USB at ikinotekta ito sa TV. Lumabas sa screen ang video ni Mang Ruben, nakahiga sa kanyang kama,
ngunit malinaw ang boses. Mga anak, kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Gusto ko lang ipaalala na ang lahat ng iniwan ko ay para sa ikabubuti ninyo. Hindi kayamanan ang sukatan ng tagumpay, kundi kung paanong kayo nagmamahalan bilang pamilya. Tumigil siya sandali at tumingin sa kamera. Clara, Miguel, Elena, alam kong abala kayo sa inyong mga buhay. Naiintindihan ko yon. Pero sa huli, si Daniel ang tumayo sa tabi ko. Siya ang umalalay at nagbigay ng oras para sa akin. Kaya naman siya ang nararapat na magmana ng lahat. Sana ay matutunan ninyong tanggapin ito at magpatawad. Matapos ang video, tahimik ang lahat. Si Daniel ay nakayuko lamang, ayaw tumingin sa kanyang mga kapatid. Hindi ko ito ginusto. Mahina niya sabi. Ginawa ko lang ang nararapat para kay Papa. Hindi nakaimik si Clara, Miguel at Elena sa kabila ng kanilang galit. Naramdaman nila ang bigat ng kanilang pagkukulang. Naalala ng mga ito ang panahon na wala sila sa tabi ng kanilang ama. Lalo na ang araw na pumanaw ito at tumawag si Daniel sa kanila. Ang katotohanan kasi ay magkakasama ito sa club para sa night out. Sa huli, isa-isa silang lumapit kay Daniel. Pasensya ka na, bunso, sabi ni Clara habang umiiyak. Masyado kami naging abala sa sarili naming buhay. Hindi namin nakita ang halaga ng ginawa mo. Oo nga, Dagdag ni Miguel. patawad Daniel. Ngumiti si Daniel kahit nangingilit ang luha. Ayos lang ate, kuya. Si Papa lang ang mahalaga noon. Ngayon, tayo na lang ang meron sa isa't isa. Sa araw na iyon, nagsimula ang bagong kabanata sa kanilang buhay bilang magkakapatid. Hindi na sa galit o inggit, kundi sa pagmamahal at pag-unawa. Ang iniwang aral ni Mang Ruben ang naging gabay nila upang mas pagtibayin ang kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!